Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 23 million pesos na halaga ng mga iligal na droga na sabat sa Davao City. Ilang universidad sa bansa nanawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. EDSA rehabilitation magsisimula lamang sa oras na mabuo ang solid rerouting plans at handa na ang LGUs. PBBM pinigyang diin ang halaga ng rehabilitasyon ng NAIA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kumpiskado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang bahay sa Barangay Kabantian, Davao City nitong linggo ang milyong-milyong halaga ng iligal na droga gaya ng iba't ibang klase ng marijuana at shabu. Nakuha ng NBI Southeastern Mindanao Regional Office ang 4.885 kilos ng kush na tinatayang nagkakahalaga ng 5.86 million pesos sa merkado at 1.575 kilos ng shabu na may tinatayang halagang 17.325 million pesos. Narecover din ang ilang drug paraphernalia gaya ng heat sealers at repackaging tools. Napag-alamang ang operasyon ng droga ay ipinalulusot bilang food delivery services para maibenta. Wala namang nadatnang tao sa bahay na pinag-iimbakan ng droga. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para matukoy ang nagmamay-ari ng mga kontrabando. Ilang malalaking pamantasan sa bansa na ang nakiisa sa panawagang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa magkakahiwalay na pahayag, hinimok ng mga dekano ng 5 Ateneo Law Schools, University of Santo Tomas at De La Salle University ang Senado para agarang simula ng paglilitis kay Duterte. Binigyang diin ng mga ito ang constitutional mandate ng Senado na tumugon sa impeachment cases ng walang antala. Nanawagan din ng mga ito ng patas, walang kinikilingan at mabilis na pagpapataw ng kaso para maisulong ang pananagutan sa public office at pagrerespeto sa due process. Sa kabilang banda, nagpahayag ng labis na pagkabahala ang University of the Philippines College of Law sa mungkahing de facto dismissal sa impeachment ni Duterte. Inaasahang sisimula ng impeachment trial sa June 11, Miyerkules, matapos ang ilang delays. Hindi magsisimula ang rehabilitasyon ng EDSA hanggat hindi pa nabubuo ang solid rerouting plans at hindi pa handa ang local government units, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas nitong vlog kahapon, June 8, sinabi ng Pangulo na masyadong matagal ang 2 taon na rehabilitasyon na magiging abala sa mga biyahero. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Unang ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapaliban ng rehab na nakatakdang simulan sa June 13. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nais ng Pangulo na matapos ang EDSA Rebuild Program sa loob ng 6 na buwan. Samantala, sa parehong vlog, binigyang diin ng Pangulo ang rehabilitasyon din ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na pangungunahan ng New NAIA Infra Corporation sa ilalim ng Public-Private Partnership. Bilang gateway ng ating bansa, itong mga airport natin kumbaga ay ang first and last experience nila sa ating bansa. Kaya't hindi sapat na magaganda ang tourist spot natin. Kailangan ganun din kaganda ang mga airport natin. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.